will shout your name. Oh, I will dance and sing. You deserve a praise. Whoa. I will give you praise. I will shout your name. Oh, I will dance and sing. You deserve a praise. Whoa. I will give you praise. I will shout your name. Whoa. I will dance and sing. You deserve a praise. Whoa. Give you praise. We will shout the glory of God. We will shout all His blessings. Hallelujah. Come on. Let's sing together. Let us shout and praise the Lord. If you want to dance, if you want to stand up on your feet, you can stand and sing with us. Come on. Woo-hoo! Come on, sing it.
Hallelujah! Magandang umaga po, J1 people. Maaari po ba tayong tumayo at bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon? Come on! Let us give our clap offerings to Jesus! Hallelujah! Come on! Let us give our clap offerings to our Jesus! Hallelujah! Maaari bang batiin mo muna yung katabi mo ng magandang umaga, kapatid? Kung meron ka pang katabi sa kabila, sabihin mo magandang umaga, kapatid. At sabihin mo sa katabi mo ulit, kapatid, sasayaw tayo para sa Panginoon. Amen? Kayo pong nagsabi niya na sasayaw po tayo para sa Panginoon. Amen? Maaari bang bigyan muna natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos? Hallelujah! Hallelujah! Come on! Ating sambahin ang ating Diyos na dakila. Sabay-sabay tayong sumayaw para sa Panginoon.
ipagpatuloy nating ideklara ang pag-ibig ng Diyos na hindi nagbabago magpakailanman. Amen? Hallelujah. Sabay-sabay po tayo pumalakpak. Come on, lift up your voice, J1 people. Okay,
Panginoon. Hallelujah. Sa oras na ito, maaari po ba tayong pumikit muna and alalahanin natin yung ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Huwag mong hintayin yung awit, kundi sa oras na ito, isipin mo yung pagmamahal ng Diyos na ginawa niya sa'yo sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Ang huling sambit po ng Diyos ni Jesus bago siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Sa John 13, verse 30, sabi niya doon, "It is finished." Anak, it is finished. Anak, tinapos ko na yung problema mo. Napagtagumpayan ko na ito. Anak, ano man yung pinagdadaanan mo sa oras na ito, pinagtagumpayan ko na ito para sa'yo. Anak, yung kalayaan na hinahanap mo, binigay ko na yun sa'yo. It is finished. Ano man yung pinagdadaanan, yung problema mo sa oras na ito, batid yan ng Diyos, alam yan ng Diyos. Kaya sa oras na ito, buong puso kang lumapit sa Kanya. At sabihin mo, Jesus, ika'y karapat-dapat sa aking pagsamba sa oras na ito. Hallelujah. Patuloy nating damhin ang presensya ng ating Diyos. Jesus, ang buhay mo'y naging daan sa kalayaang natatamo. Ang buhay ko'y sa'yo, aawitin ko, walang hanggan ang kabutihan mo. Karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y
papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo, itatanghal ka sa kalangitan. Ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo, itatanghal ka sa kalangitan. Ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo, itatanghal ka sa kalangitan. Ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo, itatanghal ka sa kalangitan. Ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo, itatanghal ka sa kalangitan. Ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo, itatanghal ka sa kalangitan. Ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo, itatanghal ka sa kalangitan. Ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo. Dakila ka, ika'y karapat-dapat. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko'y Sa oras na ito, patuloy mong damahin ang pag-ibig ng Diyos at patuloy mong ideklara sa iyong buhay na karapat-dapat ang Diyos sa iyong pagsamba. Hallelujah. Maaari bang itaas natin yung ating mga kamay sa pinakamataas? Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Ipaabot mong iyong tinig sa Panginoon.
karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Hallelujah, come on. Let us give our clap offerings to Jesus. Hallelujah, yes Lord, thank you Jesus. Ika'y karapat-dapat Panginoon sa aming mga awit at pagsamba sa iyo, Father God. Come on, let us give our worship to Jesus. Hallelujah, come on, open your mouth, open your mouth. Hallelujah, thank you Jesus. Father God, ikaw ay karapat-dapat sambahin sa oras na ito, Father God. We worship you Jesus. We worship you, oh God. Hallelujah. Hallelujah Jesus. Hallelujah, Father God. Father God, lahat po ng aming pagsamba ay aming ibinibigay sa iyo lamang po, Father God. Maraming salamat. Hallelujah Jesus. Sige, patuloy natin purihin ang Diyos sapagkat karapat-dapat siya sa ating mga papuri. Hallelujah! Salamat o Diyos! Hallelujah! Sa napakapakalong presensya sa aming kalagitnaan. Tunay ka o Diyos, na-deserve mo, Panginoon, ang aming mga papurit pasasalamat. Salamat, Father God. Tunay, Panginoon, hallelujah, Jesus, nakarapat-dapat ka, napurihin, nasambahin, napasalamatan, O God. Salamat, O Diyos, sa araw na ito, sapagkat ipinadama mo muli, Panginoon, ang iyong makapal na presensya sa aming pag-aawitan pa lamang. Ramdam namin, O Diyos, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Thank you, Father God. Hallelujah sa iyong presensya. Holy Spirit, patuloy na ikaw ay kumilos sa bawat isa sa amin sa pagpapatuloy ng iyong gaawaing ito. Patuloy, O Diyos, na kami, Panginoon, ay sorpresahin sa iyong matinding pagkilos sa bawat isang naririto, even Lord, sa aming mga online viewers, Panginoon. Hallelujah, stretch your hands, Panginoon. Hallelujah, upang sa gayon, hallelujah, maramdaman namin ang iyong yakap. Hallelujah, Jesus. Father God, naririto ang bawat isa sa aming uhaw sa iyong presensya, uhaw sa iyong mga salita, uhaw sa iyong pagkilos. Kaya naman, Father God, hallelujah, hallelujah, Jesus. Ngayon pa lamang, Panginoon, umaasa kami, Panginoon, hallelujah, yung patuloy mong pagkilos sa aming mga buhay. Pero bago ang lahat, marapatin mo, Diyos, ng bawat isang naririto, na ang bawat isang tatanggap na iyong salita ay maging karapat-dapat sa pamamagitan, O God, ng iyong matinding pagpapatawad at paglilinis sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat sapagkat naniniwala kami, Panginoon, pasimula pa lamang ng gawain ito kami, Panginoon, ay minarapat mo na at lininis mo na. Maraming salamat, Father God, at sa oras na ito patuloy kaming umaasa. Hallelujah, Jesus, na ang pag-iingat mo sa aming mga kapatiran papunta pa lamang, O God,
sa iyong bahay, sambahan para magpurit, magpasalamat sa iyo, ay ingatan sila. Kung paano mo kami iningatan sa pagparito namin, Panginoon, ganun din mo ang pag-iingat mo sa kanila, Father God, upang magsama-sama kami. Hallelujah, na pagsalusaluhan ang inihanda mong revelasyon sa araw na ito. Maraming salamat, Father God, at ganun din, O Diyos, na sa iyo namin pinagkakatiwala ang iyong lingkod na siyang gagamitin sa araw na ito na mag-ahayag na iyong salita. Patuloy, Panginoon, na ipadali sa Kanya yung anointing, Panginoon, upang sa gayon, O Diyos, sa pagtayo pa lamang niya dito, nakikita na namin, Panginoon, hallelujah, yung matinding pagkilos mo, Father God. Maraming salamat sa mga inihanda mong revelasyon sa araw na ito. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat at sa iyong mapagpalang kamay. Aming ipinagkakatiwala ang kabuuan ng iyong gawain ito. Patuloy, O Diyos, banal na Espiritu, kumilos ka sa buhay ng bawat isa. Bigyan kami, Panginoon, ng matinding pangunawa sa iyo, sa iyong salita, O God, nang sa gayon, O Diyos, hindi lamang namin ito basta mapakinggan, kundi, Panginoon, ito'y magamit namin sa araw-araw ng aming buhay. Maraming salamat, Ama, at tanggapin mo, O Diyos, ang aming mga paborit pa sa salamat sa tanging pangalan mo lamang, wala nang iba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Manatili muna po tayong nakatayo at tayo po'y maglibot at ngitian po natin at i-welcome po natin ang bawat isa. Welcome,
Praise God. Pwede ba natin bigyan ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay? Yung malakas na palakpak na may kasama sigaw na Hallelujah! Come on, shout Hallelujah! God is good. And all the time, praise God. Sabi mo nga sa iyong katabi, ako'y nagagalak at nakita na naman kita. Sabi mo sa iyong katabi, I miss you so much. Sa kabila naman, sabi mo, ako'y nagagalak. Kung wala kayong kabila, sa likod, pwede. Okay. Sabi mo, ako'y nagagalak. At nakasama din kita ngayon. Baka magtampo, sabi mo, I miss you so much din. Walang mali siya. Okay, sige, let's declare Luke chapter 4, verse 18 to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord, for our God is Jesus, the Anointed One. Palakpakan natin si Lord. And now let's declare our JA1 culture. 1, 2, 3, go. I am anointed. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ and I'm not extreme. Kung alam mo sa sarili mong ikaw ito, palakpakan mo si Lord. At patuloy din tayo magdeklara sa ating mga sarili. Sabihin natin lahat, ang buhay ko ngayon, mas paganda ng paganda, mas pabuti ng pabuti, mas pasagana ng pasagana, mas payaman ng payaman, at mas pabanal ng pabanal. Kung naniniwala ka muli, mas malakas na palakpak para sa ating Diyos. Praise God. Let us always declare good things in our life because we believe that what we confess, it will manifest. Amen? So keep on declaring the good things in our life at ito'y mangyayari sa ating mga buhay. Amen? Ngayong buwan ng August, ang ating series ay pinamagatan nating 1, 2, 3, go. Abundantly blessed. Sino sa inyo dito gusto niya na maranasan ang blessing abundantly? Lagi nga sinasabi, ngayong Agosto, aagos ang pagpapala sa buhay ng bawat isa. Parang ayaw yata ninyo Ngayong buwan ng Agosto, magsisimulang umagos ang matitinding pagpapala sa buhay ng bawat isa. Amen. But it requires faith and obedience para mangyari ito sa ating buhay. Hindi lamang dapat ito, basta mo pinaniniwalaan, kailangang may gawin tayo. In 2 Corinthians chapter 9 verse 8, basahin ko ulit yung iba't ibang translation sa verse 8, and God is able to bless you abundantly so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Next, God can give you everything you need and even more so that you can always give to others. Next, and God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Last, ganda nito, God is able to provide you with every blessing in, grabe so that you may always have enough of everything and may provide for every good work. At ang ating topic, first topic nung last Sunday, na hindi natin natapos, at ngayon, ating pag-aaralan yung number 2, is pinamagatan nating pakilagay, sow generously. Sabi natin lahat, magtanim. Okay? Magtanim. Let us sow generously. In 2 Corinthians chapter 9, verse 6, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Sa Tagalog, tandaan niyo ito.
Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Kung hindi mo nagugustuhan ang inaani mo, dapat simulan mo nang gawin magtanim. Kung sa tingin mo kulang ang inaani mo, this is the time kailangang dagdagan mo ang tanim mo. Amen. Amen. Kung lagi kang nawawalan, nangangahulugan na wala kang tanim. Okay? Ang Biblia at ang mundo natin, tinuturo ng Biblia na ang principle ng mundo natin ay umiikot sa principle of sowing and reaping. Kung anong iyong itinanim, siya mo ring aanihin. Tulad nga ng in-example ko last week, hindi pa pwedeng nagtanim ka ng munggo by faith. Okay, makinig ka? Hindi pa pwedeng nagtanim ka ng munggo by faith, nag-e-expect ka na mamumunga ito ng mangga. Possible ba yon? Possible ba yon? Sa tingin niyo, possible ba yon? Sagot naman kayo, okay lang ba kayo? Pwede bang lahat muna dito sa akin tumingin? Yan, sa akin kayo tumingin. Isipin niyo muna ako muna ang pinakagwapo sa buong mundo. Pwede kayo? Kahit ngayon lang. Pwede niyo ba akong tunawin ngayon? Wow, tunawin. Ba't tutunawin? Kasi tititigan niyo ako. Di ba? Okay? Nagigets ba natin yon? Naunawaan ba natin? Kung hindi mo nagugustuhan ang ani mo, questionin mo ang tanim mo. Kasi baka kaya wala kang ani, baka wala kang tanim. Baka kaya kukunti ang iyong ani, kukunti din ang iyong itatanim. Kasi hindi pwede na mag-expect ka ng harvest kung wala ka namang itinanim. Tama? Pupunta ka sa isang bukid, nakakita ka ng mga tao doon. Uy, nag-harvest sila ng palay. Makiki-harvest nga din ako. Uy, pahingi din naman ako dyan. Pwede ka nilang bigyan, pero para ka naman doong ewan na lalapit sa mga mag-harvest tapos makikihingi ka lang. At sasabihin mo, nasan yung parte ko dyan? Ano sasabihin sa inyo ng mga magsasaka? Anong parte? Hindi ka nga kasama sa nagtanim. Nasan ka nung ako'y nagtanim? Di ba? Ang ibig ko sabihin dito, kung hindi mo nagugustuhan ang ani mo, i-check mo ang tanim mo. Amen? Ang mga mayayaman, bakit lalong yumayaman? Kasi magaling silang magtanim. Pastor, bakit ganun? May mga mayayaman, masama ugali, mayayaman na gumagawa ng kasalanan, pero bakit sila yumayaman? Kasi hindi nakadepende sa ginagawa mong kasalanan or mali ang principle ng blessing. Because the principle of the Bible at tayo ay umiikot sa principle of sowing and reaping. Sabi ng Biblia, pinapaulan niya sa mga mabubuti at pinapasikat niya sa mga mabubuti at sa mga masama. Nagigets ba natin? Being fair. Okay? Pero ang kaibahan lang natin sa mga mayayaman na gumagawa ng kasalanan na yumayaman, sila walang kapayapaan. Sila, sira ang buhay. Mayaman nga, pero may kulang. Tayo, ang gusto ng Panginoon, tayo ay maging masagana sa ating mga buhay, may kapayapaan, maayos ang relasyon sa pamilya, at higit sa lahat, may tamang relasyon sa Diyos. Yun ang tunay na kayamanan. Amen? And last week, tinuro ko sa inyo yung number 1. Generosity causes you to become someone who can be entrusted with more. Tanungin mo yung katabi mo, katiwa-tiwala ka na ba talaga? Don't expect na pagtitiwalaan ka ng Diyos sa 10,000 piso kung sa 1,000 piso hindi ka faithful. Sa totoo lamang, naaawa ako sa mga taong kayod kalabaw. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng kayod kalabaw? Yung talagang hardworking. Yung ginagawang araw ang gabi ang araw, talagang ginagawa lahat. Ume-extra kung saan-saan. Pero kahit magtrabaho sila ng magtrabaho, bakit kaya hindi nila maranasan
yung abundance of blessing. Ba't laging may kulang? Bakit? Kasi baka hindi pa sila napapagkatiwalaan sa kung anong meron sila. Ang gusto ng Panginoon, hindi lang tayo basta magtanim, kundi magtanim tayo generously. Naunawaan ba natin? Gusto ng Diyos, we need to sow generously. Kasi sabi sa Bible, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Naunawaan ba natin? Bakit tinuturuan tayo ng generosity? Okay, alam nyo ba, ang generosity, ito ang sumisira ng ating greed. Anong ibig sabihin ng greed? Ano ibig sabihin ng greed? Kasakiman. Alam nyo ba yung greed, nagle-level up yan? Sino nakakaalam? Diba, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, hanggang grade 12. Ayun pala yun. Nagle-level up yan. Pasakim ka ng pasakim. Diba? Yung dating napaka-giver mo, naglilibre ka pa ng fishbowl ngayon, ayaw mo nang manlibre ng fishbowl. Yung dati pagdating sa offering, napaka-generous mo, pero nung lumaki na yung kita mo, ayaw mo nang mag-offering kasi sayang. Alam ninyo, kapag hindi tayo nagiging generous pagdating sa pagbibigay, sa pagtatanim, huwag kang mag-expect ng abundant blessing. Kasi, ang gusto ng Panginoon, maunawaan natin na ang Diyos natin, ang Diyos Ama, ay generous. Sa paanong paraan niya ito napatunayan? John chapter 3, verse 16. 1, 2, 3, go. For God, that He gave. Yun, nakatama yung iba. Alam nila yung everlasting life. Di ba? God is a generous God. Ang daming pwedeng ibigay ng Diyos sa tao para maligtas ang tao. Ang daming angels. Pero ang binigay niya is His one and only Son. That is generosity. Nagigets ba natin? Kasi gusto ng Panginoon na maging mabuting example siya pagdating sa pagbibigay. Kung magbibigay na lamang din tayo, higit sa lahat para sa Panginoon, ibigay mo yung pinaka. Huwag mong panghinayangan yung ibibigay mo kay Lord. Panghinayangan mo yung mawawala sa iyo kasi hindi mo ibinigay kay Lord. Ayun, na-experience ko to. Thank you sa akin lahat. Ayaw ko na-experience ito. Kinonvict ako ni Lord, sabi sa akin ni Lord, ibigay mo yung 1,000 mo. Itanim mo yan. Lord, 1,000 ko to. Minsan na nga lang magkatao sa aking wallet eh. Di ba 3 tao pa yun? Ngayon, agila na, ano? Di ba? Mas gusto ko nga yung 3 tao, at least may tao sa wallet, ano? Di ba? Alam niyo ba, ang 1,000 kapag nabariyahan na yan, ang bilis maubos, ano? Pansin niyo ba? Sabi sa akin ni Lord, kinonvict ako ni Lord, anak, itanim mo yung 1,000 mo. Sayang, di nakapagpabariya. Pero wala akong magawa. Malakas ang conviction. Kahit naglalaban yung flesh at yung spirit ko, hindi, sayang. Minsan ka na alam magka-1,000. Ibigay mo na yan. Alam niyo ginawa ko? Tinanim ko. Then nung tinanim ko, ilang oras lang ang nakalipas, may lumapit sa akin at bigla akong kinamayan. Kami mga pastor, masaya kami kapag kami kinakamayan. At pagkamay sa akin, ayun na, maganda yung handshake namin. Walang natanggap. Yung pala, nakasobre. May binigay sa akin, 5,000 piso. Alam nyo, naglaro sa utak ko, ganito. Tingin sa lahat. Sayang, dapat di ko na binigay yung 1,000. Kung di ko binigay yung 1,000, di 6,000 na pera ko. Tapos, nireview ko ni Holy Spirit. Sa palagay mo ba, makakatanggap ka ng 5,000 kung hindi mo binigay 1,000 mo? Are you getting the point?
tandaan natin, we cannot outgive God. Kung generous ka, mas generous ang Diyos. Amen? Kasi maraming Kristiyano gustong sumagana ang buhay, ayaw magtanim, ayaw magbigay. Amen? Kahit lumuhod ka pa dyan, Lord, magwalain niyo po ako. Lord, sige na po. Kahit magluluhod ka pa dyan, umiyak ka dyan, hindi yan ang paraan para bless ka ni Lord. Itinuro na sa atin ng Diyos kung paano tayo mabless. It's by giving. Amen? Amen? Sinong gustong sumagana ang buhay dito? Sinong naniniwala one of these days, magkakaroon siya ng sarili niyang bahay? Yung malaking bahay. Yung kasang kanyang A-group member. Diba? Alam niyo, yun yung aking prayer eh. Sabi ko, pagka kami nagkaroon ng bahay, dapat mayroong room para sa mga A-group member namin. May room para dun sa mga A-group member namin. Para masaya. Kumbaga once a month or twice a month, nagkikita-kita kami, nagkakasama-sama. Sarap kaya nun, ano? Alam nyo, kung nangyari ito sa JA1 Batangas, sa JA1 Rosario, JA1 Bawan, yung kanilang mga attendees doon, mga leaders doon, mga pastor doon, nagsimula sa wala, from nothing to something. Amen? Ngayon, ipapaunawa sa atin ng Panginoon that this is the answer pagdating sa pagsagana ng buhay. Amen? It is generosity. Number 2, ito, di tayo mag-focus. Number 2, amen. Number 2, generosity is not allowing your money to control you. Okay? When you are a generous person, inaalaw mo, it's not allowing you na makontrol ka ng pera. Ano sabi dito sa Matthew chapter 6 verse 21? Matthew chapter 6 verse 21. Pakilagay nga. 1. Okay, wait lang daw. Matthew chapter 6 verse 21. 21. Wala? Di na ilagay yung 21? Sige. In Matthew chapter 6 verse 21, where your treasure is, there your heart will be also. Nasaan ba ang puso mo? Ayun, marami sa panahon natin ngayon, ang puso nila nasa pera. Alam naman nating mahalaga ang pera. Okay? Pero sabi ko nga sa inyo, masarap alipin ang pera, pero mahirap na amo ang pera. Tama? Bakit maraming relasyon ang nagkakasira dahil sa pera? Isipin ninyo, magkakapatid, namatayan ng magulang, nag-aaway-away. Bakit? Kanino mapupunta ang mana? Isipin mo yun. Nagdedemandahan. Bakit? Ang puso nila, nandun sa pera. Nagigets ba natin? Generosity is not allowing your money to control you. Hindi mo inaalaw na i-control ka ng pera. Nagigets ba natin? Kasi kung nasa ng puso mo, nasa ng kayamanan mo, nandun ang puso mo. Ano ba talaga ang kayamanan mo? Dapat maging malinaw sa atin ang kayamanan natin ay ang relasyon natin sa Diyos. Amen? Yung pera, ano lang yan? Bonus lang. Sabi mo kasi yung katabi, bonus lang yung pera. Amen? Because naisulat sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, for the love of money is the root of all evil. The love, it's not the money ha. Baka mamaya ayaw na nyo ng pera. Kapag ayaw nyo na ng pera, ibigay lang ninyo sa akin. Mahalaga ang pera. Hindi tayo pinagbabawalan ng Diyos na tayo ay magkaroon ng maraming pera. Pero ang sinasabi ng Biblia is yung mahalin mo yung pera. That is the root of all evil. Naunawaan ba natin? Nagigets ba natin? Because the love of money is the root of all evil. Tignan nyo ha, lahat ay gagawin para lamang sa pera. Pansinin ninyo, isang mabuting tao, tapos biglang nahuli ng pulis.
Pag tinanong mo, bakit mo ginawang magnakaw? Kasi po, kailangan ko po ng pera, wala na po kaming makain sa bahay. Diba? Dahil sa pangangailangan sa pera, dahil sa kagustuhang magkapera, sometimes nakakagawa ng masama. Diba? Tanan nyo ha, pansinin nyo. Marami ngayon, usong-uso sa panahon natin ngayon ang tinatawag na scatter. Diba? Salamat sa scatter. Dati ako nakakotse, ngayon nakabike na lang. Diba? Salamat sa scatter. Dati 2 palabag ang aking bahay, ngayon kubo na lang. Diba? Maganda nga yung panukala ni Senator. Sino ba yung Senator na nagtitigil dito? Erwin Tulfo yata, if I'm not mistaken. Gusto niya ipatigil lahat ng uri ng sugal. Pero marami siyang kakalabanin kapag pinatigil niya lahat ng uri ng sugal Biruin ninyo, ang kalimitang nagiging naaapektuhan lamang ng ganitong batas ay yung mahihirap. Pero yung mga matataas, mayayaman na nagsusugal, hindi sila maapektuhan. Kasi may kaya sila Diba? Alam nyo ngayon ko lang nalaman, pinagbabawal pala yung tinatawag na Cara Cruz. Alam nyo ba yung Cara Cruz? Yung ginaganon, tama ba ako? Bawal pala yun. Kumbaga yun ay laro sa kalye, di ba, kalimitan? Kapag nahuli ka, na nagka-Cara Cruz ka, kulong ka. Pero bakit ganun? Mas maraming mga tao na malalaki yung bet nila, pero hindi sila nahuhuli. Pero yung mga 5 piso, 100 piso, 1,000 piso na bet, sila nahuhuli. Pero iba, 1,000,000, 100,000, pero hindi sila nahuhuli. Alam nyo ha, it's not the money that is the root of all evil. It is the love of money. Kapag minahal mo na ang pera, dito na magsisimula na mababagong ugali mo. Ito, makinig kayo mabuti. Tingin sa akin lahat. Makikita ang katotohanan ng ugali na meron ka kapag yumaman ka na. Tama? Sino sa inyo itong may kakilala? Dati medyo walang kaya, mahirap, pero nung nakaangat-angat ng konti, ay biglang parang Diyos na ang tingin niya sa kanyang sarili. May mga kakilala ba kayong ganon? Diba? Nakabili lang ng kotse, kala may na. Diba? Because the love of money is the root of all evil. At yan ang lalaban, at ang generosity ang lalaban sa ganitong bagay. Once you are generous, generosity is not allowing your money to control you. Hindi ka makokontrol ng pera. Bakit generous ka Bigay ka ng bigay. Okay? In Matthew chapter 6 verse 24, no one can serve two masters. Kung mapapansin natin sa verse na ito, may 2 pwedeng paglingkuran pala ang tao. Okay? No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. Basahin natin lahat. 1, 2, 3, go! You cannot serve God and money. Okay? Pansinin natin, hindi sinabi dito, you cannot serve God and Satan. Alam nyo, hindi naman talaga si Satan ang kalaban ng Diyos sa puso natin Sino sa inyo dito gusto niya si Satan? May crush kay Satan. Wala namang tao na gugustuhin si Satanas maliban yung mga satanista. Tama? Hindi si Satanas ang kalaban ng Diyos sa puso natin. Walang iba kundi ang pera. Kaya sa verse na ito, ipinakita, may 2 pinaglilingkuran ang tao. Ang Diyos at ang pera. Kanino ka ba naglilingkod? Sa Diyos ba o sa pera? Kasi sabi ko nga kanina, magandang alipin ang pera. Pero masamang amo ang pera. Naunawaan ba natin? Naunawaan ba natin? Ngayon, pag-usapan natin. How can we say that we are controlled by the money? Paano ito? Assess yourself. Paano natin masasabi na kontrolado na tayo
ng pera. Alam mo, sometimes yung mga taong kontrolado ng pera, sometimes hindi nila alam na kontrolado na sila ng pera. Oo. Hindi sila papayag na sila yung mukhang pera. Papayag ba kayo? Mukhang pera kayo? Papayag? Pwede naman, pastor. Basta blue. Yung blue. Mukhang blue. Gusto niyo yun? Mukhang blue? How can you say that you are controlled by the money? Number one, you are very passionate to have it. You are very passionate to have it. Yung gagawin mo ang lahat ng paraan, iiwan ang lahat, pati pamilya, para sa pera. Diba? Focus sa goal, iwan ang pamilya. Diba? Masasabi mong kontrolado ka ng pera kapag ka masyado ka ng passionate para magkaroon nito. Yung para bang lahat kaya mong isacrifice, magkaroon ka lang ng pera. Even kaya mong isakripisyo ang relasyon mo sa asawa mo, magkapera ka lang. Relasyon mo sa mga anak mo, magkapera ka lang. Tingnan ninyo, bakit maraming mga kabataan ngayon may tampo at may galit sa kanilang mga magulang? Bakit? Kasi puro na lamang sila trabaho. Wala na silang time sa kanilang mga anak. Diba? Kung pwede lamang magdrama ang mga anak, hindi po namin kailangan ng pera nyo. Ang kailangan po namin presensya nyo. Diba? Tapos sabihin naman ng mga magulang, kulang pa ba lahat ng ibinibigay ko sa iyo? Ibinibigay ko lahat sa iyo. Kulang pa ba yan? Naalala ko isang kwento. Ikwento ko na to, maraming beses ko na ito na ikwekwento. May isang anak na nagtanong sa kanyang ama, sabi nung anak sa kanyang ama, Daddy, wow, Daddy, sosyal. Daddy, may tanong po ako. Sabi niya, Daddy, magkano po ang sweldo mo sa loob ng isang araw? Sabi ni, ano bang problema mo? Ba't pinoproblema mo pa yung sweldo ko? Sige na, Daddy, sabihin mo na sa akin, magkano po yung sweldo mo sa loob ng isang araw? Kaya mo bang ibigay sa akin yun? Hindi nga, Daddy. Magkano nga po? Sabi niya, 1,000 isang araw. Grabe po pala, no? Ang laki po pala ng sweldo niyo sa loob ng isang araw, 1,000. Tapos maya-maya, biglang tumakbo yung lalaki doon sa kanyang mama. Mama, meron ka ba dyan 200 pesos? Wala daw. Tapos maya-maya, pumunta sa daddy niya. Daddy, may 200 pesos ka ba dyan? Sabi, meron. Ba't ano gagawin mo sa 200 pesos? Daddy, pwedeng pahingin 200 pesos? Bakit ano ang gagawin mo? Basta, Daddy, bigyan mo ako 200 pesos. O sige, bibigyan ka, kulit mo. O binigyan ng 200 pesos. At itong bata, biglang tumakbo sa kanyang kwarto. Takbo sa kwarto. Tapos ginawa niya, binasag niya yung kanyang alkansya. Pagbasag ng kanyang alkansya, meron siya doong 800 pesos. At pagpunta niya doon, nakita nung daddy niya, may pera ka naman pala, anak. Bakit nangingi ka pa sa akin? Ayun, sabi nung anak, kinuha niya yung pera, pati yung 200 pesos na binigay ng tatay niya. At ang sabi niya, Tatay, pwede ba kitang makasama sa loob ng isang araw? Ito po, 1,000 piso. At biglang umiyak yung tatay. Bakit maraming pamilya sa panahon natin ngayon, hindi nagiging masayang pamilya? Kasi mas maraming mga magulang, they are very busy and they are very passionate to have money at nakakalimutan na nilang may mga anak sila na lumalaki. Amen? Hindi nila napapansin na kontrolado na pala sila ng pera. Sometimes sa panahon natin ngayon, hindi mahalaga kung ano ang naibibigay na pera. Higit sa lahat, ang pinakamahalaga, yung pagmamahal na naibibigay sa atin ng mga taong mahalaga sa atin. Bakit maraming mga kabataan sa panahon natin ngayon humahanap ng pagmamahal sa iba? Kasi hindi nila mahanap yung pagmamahal na hinahanap nila sa kanilang pamilya. Tama? Nakaka-relate ba kayo? Nakakalungkot isipin, marami sa panahon natin ngayon,
Maraming mga tao, they are controlled by money. They are very passionate to have it. Diba? Even yung mga tao, nakakagawa sila ng masama. Nakakagawa sila ng mga bagay na hindi tama. Although, yung reason nila, yung motive nila ay mabuti, pero nakakagawa sila ng masama dahil sa kagustuhan nilang magkaroon ng pera. Biruin mo, milyonaryo ka na, gusto mo pang magkapera. Bilyonaryo ka na, gusto mo pa rin magkapera. Manlalamang ka ng kapwa. Bakit may corruption sa ating bansa? Dahil maraming mga tao gusto pa rin ng pera. Pera. Naunawaan ba natin? At ang pwedeng lumaban sa ganyang uri ng espiritu ay walang iba kundi generosity. Amen? Amen? How can we say that you are controlled by the money? Letter A, you are very passionate to have it. Letter B, your joy is having it. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay palaguna. Anong buti nga? Hindi, palaguna. Okay? Your joy is having it. Ang kaligayahan mo yung magkaroon ka nito. Pansinin ninyo. Madaling malaman sa panahon natin ngayon, especially sa mga mag-aasawa, kapag walang pera yung mga yan. Pansin nyo ba sa inyong mga magulang? Mapeng pera. Ay nako, dami mo hiningi. Sigurado ako, walang pera si mama. Di ba? Masasabi mong kontrolado ka na ng pera kapag ang joy mo ay ang magkaroon nito. Tandaan natin, kunin natin ang kaligayahan natin hindi sa pera. We cannot serve two master. Kailangan mong mamili. Ang joy mo ba ay saan? Sa Diyos o sa pera? Kung ang joy mo ay sa Diyos, magiging madali para sa iyo ang maging generous. Amen? Bakit maraming mga tao, even mga Kristiyano na tikom ang kamay? Bakit maraming mga tao, kahit Kristiyano na, mga disciple na talagang ang dami nang narinig na salita ng Diyos about sa pagbibigay, pero ayaw pa rin nilang magbigay. Alam bakit? Kasi lang nasa isip nila, pinaghirapan ko to. Tandaan mo ha, makinig, tingin sa akin lahat. Pakinggan nyo mabuti to. Don't miss this word. Bakit may isang post? Bakit kaya may mga tao kapag may na-achieve sa buhay, nagpapasalamat sa Diyos? Nabasa niyo ba yung post na yon? Pagka nagkaka-blessing, nagkakaroon ng success, bakit daw nagpapasalamat sa Diyos? Eh hindi naman daw Diyos ang gumawa nun, siya daw. Kaya siya daw, hindi siya nagpapasalamat sa Diyos, nagpapasalamat siya sa sarili niya kasi nag-succeed siya, na-achieve niya yung bagay na yan dahil ginalingan niya. Kasi hardworking siya. Ba't siya magpapasalamat sa Diyos? Ay wala naman daw kinalaman ng Diyos. Sa tingin niyo ba, sa success na natamo mo, sa achievement na natamo mo, sa blessing na natanggap mo, sigurado ka ba talagang walang kinalaman si Lord? Sigurado ka ba? Bakit? Kasi nagkakamali ka. Kaya ka may lakas dahil kay Lord. Kaya ka may talino dahil kay Lord. Kaya gumagana ang 5 senses mo and more than 5 senses mo dahil kay Lord. Kaya ka may trabaho dahil kay Lord. Kaya ka nagnenegosyo, may negosyo dahil kay Lord. At ngayon mo sabihin na walang kinalaman si Lord sa success mo. Ngayon mo sabihin na walang kinalaman si Lord sa blessing na natanggap mo. Lahat ng meron tayo galing sa Diyos. Kaya dapat ang kagalakan natin ay hindi ang magkaroon nito ng pera. Ang maging kagalakan natin ay ang makasama at magkaroon ng relasyon sa Diyos. Kayo mga kabataan, kapag dumating yung time na nagtatrabaho na kayo, wag na wag ninyong paglilingkuran ang pera. Wag na magiging ang kagalakan ninyo ay nasa pera. Amen? Amen ba? Pangatlo, letter C.
You trust your money rather than God. You trust your money rather than God. Mas nagtitiwala ka sa pera mo kaysa sa Diyos. Tingnan nyo ha, maraming mga tao gumagastos ng malaking pera. At kapag hindi na kaya ng kanilang pera, saka lamang lalapit sa Diyos. Alam niyo, minsan yun yung threat yun yung parang risk ng marami kang pera. Kumbaga, sometimes nawawalan ka ng pagtitiwala sa Diyos. Tama? Kasi kaya ko na eh. Di ba? Magkasakit ako, may ospital. Meron akong mga insurance. Di ba? Masunog yung bahay namin, okay lang kasi may insurance. Masunog yung negosyo namin, okay lang kasi may insurance. Masunog man yung kotse namin, may insurance pa rin. Masyado kang asa sa pera mo. Masyado kang nagtitiwala sa pera mo. Pero darating at darating pa rin yung time, makinig kayo mabuti dito, na yung pinagtitiwalaan mong pera, hindi ka nito matutulungan. Proven and tested na to ng mga mayayamang tao. Bakit? Yung mga taong nagtiwala sa pera nila, nabigo sila. Pero sabi sa Biblia, ang sino mang nagtitiwala sa Diyos, kailanman ay hindi mabibigo. Amen? Amen? Palakpakan natin si Lord. Kaya magtiwala tayo sa Diyos. Maglilingkod na lamang din tayo, wag nang sa pera. Gamitin nating tools ang pera, pero wag nating gamitin ito bilang amo o bilang boss. Ano naman kung wala akong pera? I believe that God will provide. Amen? Naman kung kukunti ang aking pera. Diba? Naman. I believe God will supply my need. Naman kung ngayon wala pa akong pambayad nito. I believe that the Lord is my shepherd, I shall not want. Amen? Nagigets ba natin? Naunawaan ba natin? Dahil hindi ka nagtitiwala sa pera mo at nagtitiwala ka sa Diyos, mas magiging madali na pasaganain ng Diyos ang iyong buhay. Amen. Ang mga taong tunay na nagtitiwala sa Panginoon, yan ang gustong-gustong pasaganain ng Diyos. Bakit? You're not after for the money. You're not after for the blessing. You are after for the blesser. Lagi-lagi na natin itong naririnig. Maraming beses yung tanong naririnig. Huwag kang maging after sa blessing. Maging after ka sa blesser. Ang blessing nauubos, ang blesser hindi nauubusan. Amen. Kaya magtitiwala ka na lamang din. Huwag ka nang magtiwala sa pera. Yung pera mo na nauubos, ay nako. Yung pera mo na napakaganda ng patas, ay nako, bababa din yan. Yung bank account mo, na punong-puno ng maraming zero. Ang aking pong bank account, pastor, punong-puno zero. As in, puro zero. Diba? Huwag mong pagtiwalaan yan. Diba? Kasi once na nagtiwala ka sa pera, mabibigo ka. Pero once na nagtiwala ka sa Diyos, kailanman hindi ka mabibigo. Amen? Letter D. Paano natin masasabi that we are controlled by the money? You take or save more and give less or nothing. Kontrolado ka ng pera kapag gusto mo laging tumanggap ng tumanggap, mag-ipon ng mag-ipon, pero ayaw mong magbigay. Kung magbibigay ka man, konti, or ayaw mong magbigay. Kontrolado ka ng pera. Ay, nako, mamaya after ng ating preaching, tithes and offering na naman. At kasi magta-tithes pa. Kasi may offering pa, bakit kasi may first fruit pa, bakit kasi may sowing pa, bakit kasi may honoring pa. Ang daming-daming uri ng pagbibigay. Di ba? Sometimes parang feeling natin, ano pa naman yan? Puro na lang giving, puro na lamang giving. Gusto mo ng blessing? Ang susi, giving. Amen? Yun lang naman talaga eh. Masasabi mong kontrolado ka ng pera kapag marami kang saving pero hindi mo man lamang makaltasan kahit konti. Kahit konti para sa gawain ni Lord, para sa mga lingkod ng Diyos, para sa ministry. Hindi mo lang makaltasan ng konti.
Yung meron kang 10 milyon sa iyong bangko, pero hindi mo man lang makaltasan ng konti. Kasi pastor, I'm just securing my future. Wow. Gaano ka ba kasigurado na aabot ka pa ng 10 taon, 20 years, 30 years? Walang masamang mag-save. Ang masama, yung nag-save ka pero hindi ka naman marunong magbigay generously. Okay? Hindi ko kayo tinuturuan na hindi mag-ipon ha. Mabuti ang mag-ipon, mabuti ang mag-save, pero hindi mabuti yung ang dami mong ipon, pero kung pagdating sa bigayan, ay nako, wala kang say. Ba, okay, mag-pledge tayo ha, kasi magpapatayo tayo ng ating mega church. Pastor, paalam lang po muna ako ha, kasi meron lang po akong kaasikasuhing mabuti. Biglang nagpaalam. Okay, may project ang ating church, ganito. So, yung mga gustong magbigay, biglang nawala sa upuan. Bakit? Pag-usapang pagbibigay, ayaw. I mean, sometimes sa ating buhay, tayong mga Kristiyano, hindi naman lahat, maraming mga Kristiyano, gusto lang lagi ng blessing galing sa Panginoon, pero ayaw magbigay. Ito ha, kapag tumatagal kayong Kristiyano, at hanggang ngayon, issue pa rin sa inyo ang tithes and offering, there's something wrong. Na laging discussion pa rin na, wala naman na sa New Testament ang tithes. Kasi ang pagbibigay ay dapat ay bukal sa kalooban. Lagi na lang nilang kino-quote yun na ang pagbibigay daw yung bukal sa kalooban. Di ba? Bakit hindi nila i-quote yung sa Bible na binenta nila lahat ng kanilang mga ari-arian at ibinigay sa paanan ng mga disipulo? Di ba? Pwede yun. Sa panahon ni Apostle Paul yun. Kasi ang laging kino-quote ng mga ayaw ng tithes is yung kay Apostle Paul na sinabi. Nagigets ba natin? Hindi naman kasi issue dito yung 10% eh. Ang issue dito yung puso mo. Bakit ba ayaw magbigay? Kasi ito yan. Yung ating puso, wala itong kagustuhang magbigay. Kaya yung sinasabing, ang pagbibigay ay ayon sa pasya ng puso. Katotohanan, kung aasahan mong puso mo, ayaw mo magbigay. Kasi ang puso natin gusto lagi, take. Save. Tama? Tama? Ang gustong makita sa atin ng Panginoon, are we faithful enough? Ikaw ba'y katiwa-tiwala? Are you obedient enough? Para pagkatiwalaan ka sa mas malalaking blessing? Amen? Masasabi mong kontrolado ka na ng pera kapag you take and save more and give less or nothing. Na hanggang ngayon, yung honoring, yung first fruit, yung ginagawa nating pagtatanim, ay issue sa inyo. Alam niyo guys, kung issue sa inyo ang pagtatanim or pagbibigay, wag na kayong magbigay. Bakit? Kasi wala rin namang balik yan eh. You are giving in vain. You are giving in vain. You are giving in vain. Okay? Kasi lagi ang Diyos ay tumitingin hindi kung ano ang iyong ibinigay, kundi kung papaano mo ito binigay. Amen? Amen ba? Amen ba? Last, dito magtatapos. How can you say that you are controlled by the money? Letter E, you cannot live without it. Sino sa inyo dito, hindi niya kayang mabuhay ng walang pera? Hindi ko kayang mabuhay ng walang pera. Yun ba yun? Mahal ko siya, mahal niya ako, nagmamahalan kami. Okay lang sana kung mahal ka ng pera eh, di ka nga mahal eh. Nagigets ba natin? Tingin sa akin lahat. Masasabi natin kontrolado ka ng pera if you cannot live without it. Yung para bang lagi na lang ang init ng ulo mo kapag wala kang pera. Yung para bang wala kang kagana-gana sa buhay kapag wala kang pera. Yung bang parang nanghihina ka kapag wala kang pera. Sabi ko nga nung last week, ang gamot daw sa mga walang pera ay paracetamol. Diba? Alam mo, nakapapanood natin sa Facebook yung mga ginagawa ng mga vlogger.
content lang naman yon, hindi naman totoo yon. Huwag mo i-apply sa totoong buhay. Okay? Yung isang asawang babae na may sakit, tapos biglang ginanon, tinapalan ng tigi 1,000, tapos ginanon, tapos biglang gumaling. Content lang yon. Kahit ganunin ka, kapag may sakit ka, hindi ka gagaling. Baka mamaya yung ginaganong pera sa iyo, pang hospital mo lang yon. Nagigets ba natin? Masasabi mong kontrolado ka na ng pera if you cannot live without it. Guys, God is encouraging every one of us to sow generously. Kung nung last month, tayo ay kuripot, kung nung last year, ang ating level ng pagbibigay ay hanggang ganito lang, huwag niyong hayaan na yung grade ninyo ay mag-level up hanggang grade 12. Panatilihin niyo na lamang yan sa grade 1. Nagigets ninyo? Huwag niyo nang hayaang mag-level 2 pa yan, mag-grade 2. Okay? Kasi habang lumalala yan, mas lalo mong gugustuhin magkamkam ng maraming pera. Naunawaan ba ninyo? Naunawaan ba natin? At ang pwedeng lumaban sa grade ay walang iba kundi generosity. Take note of this. Lagi-lagi ko itong binabanggit. Baka ma-misinterpret ninyo ko, Pastor, puro pera na naman lang pinag-uusapan natin. Hindi. Lagi itong tatandaan, hindi naman kayo paghahanapan ng Diyos ng mga bagay na wala kayo. Ang hinahanap lang ng Diyos, yung bagay na ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Are you faithful enough pagdating sa bagay na ito? Yun lang naman ang iniisip ni Lord. Yung lang naman yung point ni Lord. Hindi ka paghahanapan ng Diyos ng 100,000 piso kung wala ang 100,000 piso. Kung ang binigay ni Lord na blessing sa iyo is nasa 10,000 lang, doon lamang siya, doon ka lang paghahanapan ng Diyos sa 10,000 na yun. Naman natin. It's not a money matter. It's not about kung ano man. Okay? It's all about kung papaano tayo maging generous. Amen? Let's bow down our heads and let's pray. Hallelujah. Father God, we thank you for this time because you remind us the importance of generosity. Remind us that we cannot serve two masters. Patawad po sa pagkakataon na masyado po kaming naging passionate sa pagkakaroon ng pera. Yung hindi po kami mabuhay kapag walang pera. Patawad, Panginoon, sa pagkakataon na masyado na kami nagtitiwala sa pera na meron kami na madalas naman binibigo kami. Father God, forgive us kung ginodiyos na namin ang pera. And right at this moment, we are allowing the Holy Spirit to move in our midst. Give us the revelation at magrema sa amin ang mga salita mo na nahayag sa umagang ito. Nang sa gayon, ang bawat salita na aming narinig, hindi lamang po ito namin maririnig, kundi ito po'y may a-apply namin sa aming mga buhay. And Father God, you said on your word that you are able to bless us abundantly so that in all things at all times, having all that we need, we will be abound in every good work. Marami pong salamat. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Praise the Lord. Good morning. Good morning. Praise God. Ayan, tayo po ay darako sa gawain po ng pagbibigay. Sino po dito ang na-motivate at na-encourage? Sino dito ang naniniwala that he and she is abundantly blessed? Ang naniniwala, pumapalakpak sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise God. So alam na po natin kung ano ang tithe, saan ito nagmumula, papaano ito ibigay, at alam na din po natin kung saan natin ito gagamitin. Amen?
Alam na rin po natin kung saan natin gagamitin ang ating offering. Amen po ba? Kung paano magbigay ng ating offering. Alam na po natin yan. Pero meron na po akong gustong i-quote na verse. Siyempre, galing po yan sa Bible. Sabi po sa Kawikaan chapter 11, verse 24, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit naghihirap ang tikom na mga kamay. Amen. Sabi po kanina dun sa verse natin, whoever sows sparingly will reap sparingly. Amen? So sa ating pagbibigay, let us all be generous. Tingnan niyo po yung verse. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Bakit daw? Kasi laging bukas ang kanyang palad. Bukas sa pagbibigay at bukas din sa pagtanggap mula sa Panginoon. Amen? Kasi hindi ka naman mabibigyan ng Lord kung naka-close yung palad mo. Tama? Tama? Ngunit naghihirap ang tikom na mga kamay. So kung gusto nating yumaman, buksan natin ang ating mga palad. Hindi lang sa pagtanggap, kundi maging sa pagbibigay. Amen po ba? So tayo pong lahat ay handa na? Hawakan po natin ang ating mga envelope at tayo po ay saglit na manalangin. Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat sa oras na to na muling dumako sa aming mga buhay na kaming muli ay makakabahagi po sa gawain ng tithes and offering. And hayaan niyo po, Father God, sa oras na to, by the power of the Holy Spirit and in Jesus' name, masumpungan niyo po ang aming mga puso na puno ng kagalakan sa pagbibigay po ng aming mga tithes and offering. In the mighty name of Jesus. And Father God, sa oras din pong ito, akin pong panalangin na lahat ng malilikom, Father God, na tithes and offering ay magagamit, Father God, sa lalo pang ikalalago, ikagaganda, ikalalawak ng iyong ministeryo dito po sa kabuuan ng La Union in Jesus' name. And Father God, hayaan niyo po na sa bawat isa na magkakaloob ng kanilang tithes and offering, naroon po, Father God, ang pagpapala mong lubos-lubos ang siyang maranasan po ng bawat isa, 10 ng kanilang pamilya. In Jesus' name, we give you all the glory, the honor, praises, and adoration with thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Malaya na po tayo magkaloob. Praise God. Tayo darako sa ating Holy Communion. Ito ginagawa natin sa pag-alaala sa ginawa ni Lord sa krus ng Kalbaryo. So ating ipanalangin ang mga elemento na ating gagamitin sa oras na ito. Hallelujah. Father God, maraming po salamat sa pagkakataong ito na kami po ay magpapartake ng Holy Communion. Dalangin ko po, Ama, ang benepisyo ng iyong dugot na iyong katawan ay ma-receive ng bawat isa. Maraming pong salamat. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
meron ng lahat, itaas natin ang ating mga tinapay at sabihin natin lahat, salamat Panginoon, dahil po sa iyong katawan, nagkaroon ako ng kagalingan at ng kaligtasan. Tinatanggap ko po ang benepisyo ng iyong katawan. Sabay-sabay natin kainin. Tas natin ating mga saro, sabihin natin lahat, salamat Panginoon, dahil sa iyong dugo, nagkaroon ako ng kalinisan at kapatawaran sa aking mga kasalanan. Tinatanggap ko po ang benepisyo ng iyong dugo. Sabay-sabay natin inumin. Praise God. Makakaupo na tayo, huwag na kayong alis sa inyong mga upuan at tayo ay may mga ushers na pupunta sa inyo at kukuha ng ating mga cup. Okay, upo na lang kayo. At darako tayo sa ating announcement. Okay, handa na ba tayo sa ating announcement? Palakpakan nga natin si Lord. Yan. Okay, announcement. Okay, announcement. Announcement to all youth ages 16 to 22 years old. Taas ang kamay ng ages 16 to 22 years old. 22, okay? To all youth ages 16 to 22 years old, mamaya, after ng A-group, magkakaroon kayo ng short meeting with Brother Ivan, okay? Para at least mas maging malinaw yung mga availability ng time ninyo pagdating sa mga gatherings, okay? So, as much as possible, every week ay meron kayong ginagawang gathering, 16 to 22 years old. Taas naman ang kamay ng mga age 10 to 15 years old. Okay. To all ages, youth that ages 10 to 15 years old, meron kayong ginaganap na gathering every Saturday. Okay? Every Saturday, 10 o'clock ng umaga hanggang 11 o'clock ng umaga. So, ini-encourage ang bawat isa na kayo ay dumalo ng ating gathering. Okay ba? Okay, A-group leaders, please. Ito, taas nga kamay ng mga A-group leaders. Makinig muna sa announcement. Ba't parang may mga sarili-sarili kayong announcement dyan? May announcement din ba kayo dyan? Okay. Makinig muna kayo sa aking announcement. Taas ang kamay ng mga A-group leaders. A-group leaders. Okay, mga A-group leaders, please encourage your A-group member to attend our age-level ministry gathering. Kasi malaki ang magiging impact nito para sa kanilang paglago spiritual. May A-group na sila at the same time, may age-level ministry pa na gumagabay din sa kanila. Okay? Maliwanag ba yon? Maliwanag po ba? Next announcement. Mamaya pong hapon, alas 2 ng hapon, magkakaroon naman ng gathering ang mga anointed professionals. Ito naman po ay ages 23 to 40 years old. Okay? So kung kayo ay nasa edad ng 23 hanggang 40 years old, you are welcome to attend our anointed professionals gathering every Sunday, 2 o'clock p.m. Okay? And ang mga seniors, meron din silang ginagawang gatherings. I think yung iba, minsan online, minsan pumupunta sila. So makipag-ugnayan na lamang kayo kay Sister Lilia, okay, regarding sa mga seniors gathering. And ang adult dance, kay Pastora Teresa, yan, makipag-ugnayan kayo kay Pastora Teresa pagdating sa mga adults gathering. Okay? And pagdating naman sa mga kids, makipag-ugnayan kayo kay Pastora Tin regarding sa gathering ng mga kids. Malinaw ba yon? Malinaw ba yon?
Okay. Another announcement, sa lahat ng mga gustong magpagamit sa Panginoon sa pamamagitan ng pagkanta at pagtugtog, open ang Anointed Worship La Union para sa mga bago na gustong maging parte ng ministry ito. Ang isang requirement lamang is kailangang every Saturday dumadalo kayo ng gathering and rehearsal 2 o'clock ng hapon. Okay? At nandun na rin, pwede na rin kayo magpagamit sa ating media at sa iba pang mga working ministry. Malinaw ba yon? And another thing, ang Step in Christ ay magsisimula ulit mag-practice ng kanilang sayaw. Kailan? Saturday? Saan ba yung aking ano pala? Saturday? Okay. Step Inc. ages 10 to 15 years old. Kung gusto nyong sumayaw, magi-start ulit ang practice ninyo, preparation ninyo ng pagsayaw para sa darating na September. Okay? With Ate Maylene. So lahat ng mga 10 to 15 years old na gustong sumayaw, magpagamit kay Lord sa pamagitan ng pagsayaw, yan, makipag-ugnayan lang kayo kay Ate Maylene. Paliwanag? Naunawaan po ba natin? Praise God. So, for further announcement, yan, makinig lang kayo sa inyong mga A-group leaders para at least lagi kayong updated sa ating mga announcement. So, sino sa inyo dito napagpala? Napagpala po ba tayo? Kung tayo napagpala, bigyan natin ng malakas na palakpak si Lord at tayong lahat ay tumayo. J1 La Union, bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos. Sabi nga po sa Bible sa Exodus chapter 15 verse 2, ang ating Panginoon ang ating lakas at awit. At siya din ang ating kaligtasan. Amen? Amen. At sa araw na ito, bigyan natin ng malakas at magandang papuri ang ating Panginoon na buhay. Sabay-sabay natin palakpakin ang ating Diyos. Pag-ibig mong tunay, siya kaming kanlungan. Sa bawat hakbang ng buhay, ikaw, Jesus, ang patuloy.
Father God, salamat, Panginoong Jesus, sa katuruan dahil tinuturuan mo kami maging tunay na generous sa iyo, Panginoon. Dahil sa pagbibigay sa iyo, Father God. Tunay nga, Panginoon, tinuturuan mo kami maging tapat, maging loyal, maging mapag-ibig sa iyo. Salamat, Father God, dahil tunay nga ang mga mahal mo talagang sinasadya mong dinidisiplina. At salamat sa pagtuturo at pagtutuwid. Salamat po sa katuruang ito. At ganoon din po sa aming pag-uwi. Nagpapasalamat po kami dahil meron kaming dala-dala at bit-bit-bit-bit na may a-apply po namin sa whole week na ipinagkalob mo sa amin. Maraming pong salamat in Jesus' name. Amen and amen. Praise God, itaas natin ating mga kamay. Hallelujah. Lord, igawad mo po sa buhay ng bawat isa ang walang hanggang pag-ibig ng aming Ama, ang kapangyarihan at pagpapala ng aming Panginoong Hesus, at ang walang hanggang pakikipisan ng banal na Espiritu ay sumaamin ngayon, bukas at magpakailanman. Lalabas po kami ng lugar na ito na sa iyo lamang kami maglilingkod at magtitiwala. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At patuloy tayong magdeklara sa buhay ng bawat isa. Always remember this: you are super blessed, you are highly favored, and you are forever loved by Jesus Christ, and no one can ever change it. To God be the glory. God bless everyone.